Yung ma-discover yung sarili mo ng mas in a different way. Parang, ganito. Pansin nun. Kaya nga parang kaya gusto kong magka-jowa. Para magka-condo ka sa New York. Oo, number 1, magka-green card. Number 2, magka-dollars. Hindi, kasi parang kilala ko na yung sarili ko as a friend, as a son, as a best friend, as a sister, as a brother, as a worker, as a boss, as an employee, ganyan. Pero I don't know myself as a lover. So yun, I want to know myself in that way. Actually, may point. Diba? Kasi ano kaya? Paano diba? kaya? Paano ako magganto? Paano ako maghaharap? Sino sa kaya ako? Paano ako magpapabebe? Paano ako in public? Like, gusto ko ba clingy ako sa public? Mga ganun. Clingy ba? Kung gusto ko ba yung ina-announce ko sa mundo ko? Ngayon kasi parang gusto ko private. Pero, what if gusto ko pa na public? Alam mo yan, hindi ko alam. Wala kang idea. Wala akong idea. Sabagay, tama nga naman. Diba? I love it. Gusto ko yung nanggigigil siya. Kunti na lang andar na to si Miss Rain. Oo. May tanong dito, Miss Rain. Feeling ko magandang question din. Pata si Papa Jack. Wait lang, hello muna sa 5.3. Wow! 5.3,000. Kanina ka 5.8 eh. Tapos hello kay, thank you sa nagsend ng sticker. Okay. Still your angel, Ken CCU, KS Flores, Not Mecha, Yun 3 Bon, Jenny Lee Jade, Josa Marix, and Malensky. Thank you, grabe. Thank you. Sana natutuwa po kayo sa usapan ngayon. Well, actually ako natutuwa kami. Pero sa mga matutulog po, good night na po sa mga matutulog na. Kung gusto niyo po makinig ng pinag-uusapan namin habang natutulog, go lang. Yung question dito ang ganda. Pakinggan niyo yung question. Sabi, ano ang kasalanan na hindi niyo mapapatawad? Lying. Hindi ko kaya yun. Lying. Hindi ko kaya talaga. Yung galing talaga ako sa sinungaling. Oo, ako talaga. Ayoko nung ganyan. Kasi parang, Di mo mapapatawad? That is the question. marami ako doon na parang yun yung naging dulo. Parang... Ayun yung naging end. Na-break yung trust. Oo, na-break yung trust. Kasi parang, ibig sabihin, pag nagsinungaling ka na sa akin, parang you have the audacity na umabot ka na sa isip mo na, maitatawid ko to kay bakla. Yung nai-insulto ko ng gano'n, na parang, talaga, mas pinili mong sinungaling kaysa kinausap mo ko ng maayos. Paano daw kung white lies? Hindi ako sa white lies eh. Well, depende kung mababaw. Hindi man ako mababaw na tao. Pero para, madalas yung mga hindi ko na friends ngayon, ang madalas na pinag-anuhan namin talaga, ayoko talaga, nadadala ako. Oo, kasi parang yung, halimbawa ako, na-attempt ko nang mag-lie sa'yo. Tapos yung nagsisinungaling ako, natititigan pa kita ng diretso sa mata. Di ba? Alam mo yun? Yung parang talaga sis, akala mo may tatawid kita. Yung alam ko naman na sinungaling ka. Yung ganon. Yung saktan mo na lang ako kaysa yung magsinungaling ka sa akin. Physical? Yung parang, gano'n. Baka mamagsak yung paint. Parang yung tita ni Sai, namagsak ng inidoro. Ayan, okay. Shoutout mo sa tita ni Sai nabagsakan ng seat cover ng inidoro dahil tinulak ng pusa na si... Ikaw ate, ano daw yung kasalanan na hindi mo mapatawad? Ang hirap. Parang... Siguro, hindi naman sa hindi mapapatawad. Pero, it will take time para bigyan mo siya ng chance ulit sa buhay mo. Pero hindi naman sa, feeling ko, hindi mo papatawad. Hindi naman. Ikaw, Sai? Pag binagsakan yung tita ko ng cover sheet ito. The game begins in 3. No. Lying din. Lying. Kasi cheating considered as lying din. Ganun. Universe, malawak ang lying. Malawak ang lying. Ako ang pinaka di ko mapatawad pag yung napahamak yung parents ko.
Pag may ginawa something sa parents ko. Parang ganun. Like, Pag mabuti. hindi, masama. Nilibre yung magulang ko, ano, di ko makapatawad. Ano yun? I mean, pag may masamang ginawa sa family ko, like sa parents ko, na parang, alam mo yun, yung kasiraan na talaga ng ano, puri, parang ganun. Tapos, damay buong angkan, parang ganun. Yung, ayoko ng ganun. Super sad. Tapos malalaman mo, kaibigan. Uy! Ganon, my God. Oo. Oo, kasi syempre, ang pinaka nakakilala sa'yo, yung close mo. Kaibigan mo. Tapos kaibigan mo na dinadala mo sa house nyo, Alam mo, masakit family friend nyo, Oo. mga ganun, di ba? Tapos, at the end, sila po pala yung sisira sa, ano, hindi lang sa'yo, pati sa pamilya mo. Kasi alam nila yung family mo mismo. Deep down. And deep Ano? Rolling in the deep. Ano daw yung mga what if nyo na sana ginawa nyo na lang? Ginawa nyo? Mga what if nyo? Oo, kasi kami madalas to sa amin tinatanong eh. Yung sa inyo di namin alam. Ano yung mga what if nyo? What if nyo? What if hindi pala ako ngayon yung RM ng SB19, nag-ano ko, ganito, ganyan. Parang gano'n. What if nung time na kailangan pala ng SB19 ng magsa-stylist, hindi ko sila tinanggap, gano'n. What if hindi ako bumalik sa SB19 kasi dati ko na silang ka-work, tapos nung kinukuha nila ako, hindi na ako bumalik. Oh. Ano nga yung mga ganun yun, di ba? Kasi hindi namin alam yan eh. Pero natapag-usapan natin last time, yung tinanong kay Ate Lea, kung, yung sabi ko sa'yo last time, sa tingin mo, yung sa career mo ba ngayon, saan ka feeling mo mas nag-improve? Yung sa dati mong career o yung career mo ngayon? So, ang tanong naman ngayon, ano yung what if nyo na sana, parang, ano yung what if nyo? Baka mamali pa yung question. Or yung what if nyo na gusto nyo rin, pwede nyo balik na rin. What if na gusto nyo rin? Bukod dito. Ganun. Ang hirap. Kasi, naman yung mga tanong nyo. kasi masaya naman yung life ko ngayon talaga. Comfy ako. Pero siguro iniisip ko rin, what if, nung mas bata ako, umalis ako ng Pilipinas? Ano kaya naging takbo ng buhay ko? Ayan. Or anong klaseng tao kaya ako? I don't know. Oo, hindi ko alam. Siguro kung meron man ako na, kung na magdidesisyon din ako na mag-work ako sa Philippines, nung kakagraduate ko pa lang or alis ako, siguro, baka gusto ko rin makita yung version ko kung umalis ako ng Pilipinas. Siguro yung accent ko ngayon iba. Paano? Hi Lola! How's everyone in Manila? Ganun. Parang, what if daw... Pero feeling ko pag hindi ko kayo kilala. Oo, hindi talaga. Diba? Baka nanonood lang ako ng concert nyo. Or baka basher. Oo, ko. pwedeng basher. Diba? Hindi ko alam. Pwede yun. O ikaw, Saya, ano yung what if mo? What if hindi kami na-bankrupt? Feeling ko hindi ako makapupunta sa dunia. Oo nga, no? Ay, yung story kasi sila Sayang kasi mayaman talaga. Scholar kasi siya sa... Scholar siya sa Binil. So, kung mas may budget sila... Scholar ka ba? Oo, kasi... Wala akong ganito pero matalino ako. Alam mo kaya best friend kita. Kala nga mag-bugal-bugal. Oo, kasi parang sa'yo ka boba, but we're smart. Love it. Oo, kasi sila Sayan, lang yan. mayaman dati sila Sayan, na bankrupt. So, kung natuloy yung yaman nila Sayan, di siguro sa ibang school siya Ano kami? Harvard din siya. Magpa-Canada sana kami sa Winnipeg. Talaga? Uy, di sana fan ka namin ngayon, tas taga Winnipeg ka, nanonood ka ng concert namin. Ano? Kung wala si Sigurado. Hindi tayo sa sikat. Ano nakakasigurado? Umaling Hindi ko mo. fan ako ni... Yoko. Yun yung what if mo. What if mo di kayo na bankrupt? Dahil doon, nag-separate yung... Oh, grabe naman, MMK. Baka may iyak ka Saya, ano? Oo nga, hindi naman ako naiyak sa ganyan. Pero doon nag-separate yung parents ko. Feeling ko, pag hindi kami na-bankrupt, buo pa din kami. Tapos feeling ko, hindi ako scholar sa ganyan. Kasi nasa Canada kayo. Natuloy kayo sa Canada. Canadian na Hindi siya. lang naman Kasi yung sana kinita ka namin sa Canada. Oh, ba't hindi naman nakita ko? Hindi naman kita kilala. Ay, kaya nga kinita ka namin eh. Ba't kita kikitain? Nasa company ka ni Mr. Ay, feeling ko. Pili ka naman na. Pili ko kung nasa Canada ka at fan ka ng SB19, stalker ka. Feeling ko pa na, ay ano, nagtatrabaho kay Miss Debbie. Yun yung... Nag-echo ka. O, tas bias mo si Pablo, susundan mo kahit saan.
bigyan ko kayo ng, ng t-shirt. Ganun. Tapos dadalhin mo kami sa mga deliver mo kami sa Samgipsalan. Tapos sabihin mo, bago kayo umuwi, bakit? Totoo naman ganun naman. Ako lang. O ikaw ate, ano yung what if mo? Ay! Ulo, ganun yung reaction. Akala ko hindi na ako Ano yung what if mo, te? Donut. Ano yung dunking? Donut. Try mo yung dunking. Kunti na lang yan. Kasi nag-toothbrush Ito hindi ko alam kung makaka-relate sa akin si Rain dito, pero I think Naiyak na siya. dumadaplis to sa people in the LGBT community. What if naging naging straight? Ay, ang ganda nun. What if, magiging buhay namin if hindi Hindi tayo Hindi kami bakita. rainbow na. Ano kayo yung type mo sa lalaki? Wala. Wait lang, iniisip ko kung madadamay ba yung pagiging magkakakilala natin kung dyan sa what if mo. Oo, malaki. Talaga? Ano yun yung part yun ng decisions mo eh. Malate ka lang ng isang oras sa isang ginawa mo, baba. Wait lang, kung if ever man Miss Reyna, naging straight ka, hindi ka ba magiging stylist, feeling mo? Feeling ko hindi. Talaga? Feeling ko magiging CEO talaga ako sa... Gagana. Tapos gagano ka sa crush mo. Malalim mong boses. Kamusta kayo lahat dyan? Sa mga viewers si Stel. Naghanap po ako ng boyfriend. Girlfriend? Boyfriend talaga eh. Gusto ko po ng lalaki na magmamahal sa akin. At tatanggapin ako kung sino ako. Yeah. Sana kayo na po yun. So kung straight ka, Miss Rey, hindi ka magiging stylist. Feeling ko magiging office, ko talaga. Boss. Office boss. Tutuloy ko yung karir ko na yun. Feeling ko. Marketing. Pero wala na, hindi naman to say na may gender ang pagiging stylist. Oo, diba? Pero parang, feeling ko siguro hindi, or baka nasa creatives pa rin ako, pero baka ad agency. Different department lang. Oo, Or ad parang agency. hindi, kung nasa kung straight ka nga, parang hindi ka magtsatsaga mag-aral ng mga about fashion. Oo. Sa side kung ikaw. Oo, pero feeling ko, creative work pa din. Creative work pa Oo. din. Imagine ko si Miss Ray na basketball player. Gagano siya. Para sa Para sa defensive iyo. ka dyan. Para sa iyo, babe. Depends, pare. Ba't ka parang nagpapatulog ng bata? Yung free throw, yung... Ikaw ate, bakit mo naisip yung what if na yun? Pero it's no big deal Oo. Minsan kuwari, lalo na kapag may times na we will be discriminated. May isip mo na, tapos sobrang frustrated ka sa nangyayari. What if, yun na lang ako, para hindi ko mararanasan yun. May mga ganun. Valid point. Pero, no regrets. Oo, happy ka nga ngayon eh. Ganda pa nga ng jowa mo, di ba? Kung nanonood ka daw. Shout out, baby girl. Sulatan ka niya ng tula. Kung nanonood ka ngayon, Catherine. O ikaw, Johnny, what if mo? Ako pag iniisip ko lang dati, paano pag hindi Pilipino yung magulang ko, ano kaya itsura ko? Alam mo, lagi natin pinag-uusapan yan. Si Sayan, sabi ni Sayan, pag naglalakad tayo sa labas, tas nakatingin siya sa mga kaidaran niya, paano kaya kung dito ako lumaki, no? Ano kayang suotan ko? Hindi ko labas na yung pusod ko. Ganun yung niya. Alam mo, totoo yan. Feeling ko rin kasi kung girl ako, ano kaya akong klaseng girl? Feeling ko sobrang kikay ko. Ay, tumatawa ko si feeling nga go ako, pero hindi. Feeling ko lang ako, sobrang artist, sobrang kikay na girl. Yung mahilig sa pink, yung mga ganon. Oo. Pero ayoko maging girl. Isa yun sa mga super thankful ako kay Miss M. Dahil naparealize... Na-mention na naman si Miss M. Oo. Dahil doon sa transition niya, doon ko nalaman na, bakla lang pala ako. Ayoko maging babae. Gusto ko lang ng lalaki, pero okay ako na bakla ako. Hindi ko kailangan maging babae para doon ko sa kanya, as in ko sa kanya,
Marami kang realization. Oo, thankful ako sa kanya. Kasi dati, Thank you, Miss yung M. pagbakla, yung feeling mo, gusto maging babae niyan. Ay, gusto niya maging ganito. Yun pala, hindi pala necessary. Doon ko yun nung habang tinutulungan ko si Miss M sa journey niya at habang pinapanood ko siya sa journey niya, doon ko na-realize na, ito pala talaga ang gender ko. This is my sogi. So, happy ako na gano'n. Yes. Sogi. Ayun yung what if mo dyan? Paano kung yung parents mo hindi Pinoy? Kasi naisip ko, di ba yung lola ko, ayaw mo history ng yung lola ko, half American. Lola ni Ja, half Yung mama American. niya, yung lola ko sa tuhod na, di ba? Tama. Lola ko sa tuhod, dapat dadalhin siya sa Amerika ng asawa niya. Sundalong Amerikano. Hindi siya pinayagan Nagkaasama. lola ko sa mas mababa pa. Ang tawag ko. Yung nanay niya. Nanay sa, lola sa talampakan. Hindi siya pinayagan kasi Lola sa dulo ng hintuturo. basta yung nanay ng lola ko sa tuhod, hindi siya pinayagan kasi nasumama kasi nag-iisang babae anak siya. So, feeling mo, Kapag sumama, so yung doon na panganak si Tita Gemma. basta ganun yung flow. Sa ibang Blue pero eyes pag ka na blue siguro. eyes yung ko. Kanina mayroong blue eyes sa Ang dami dito, ganda ng mata, no? Gusto ko Talaga, puro masinundan mo ng tingin no? Bakit kilala niya ba ako? Sa Pilipinas, hindi ko pwedeng gawin yun. Feeling ko Jason ang what if mo. What if duwende ako? Naging duwende. Kasi lagi siyang gumagano, no? Tinitignan yung sarili niya sa lamin. Naganto yung tainga. Alam mo yung epic na, na animated movie? Epic? Epic. Ang ganda nun. Gusto ko mabuhay doon sa lugar nila. Wala lang, share ko lang. What if ba yung DOA Ano pa? series? Na ano? DOA. DOA. Hindi ganda nun. DOA, parang familiar. Then, arrival. As in like OA. Dead on arrival. OA? THEOA? Oo. The OA over achiever. Ano storya nun? Parang May dugo ang bra. Charot. mamaya na lang. Sige. Ako yung what if ko, what if kung nung nagpunta ako sa Japan, hindi na ako umuwi ng Pilipinas. Ay, oo nga pala. Pumunta ka ng Japan. Like, doon ako nagstay talaga para doon na mag-work, mag-ipon, and maggumawa ng family. Di ba? So, ano kaya ako ngayon? Like, successful kaya ako sa Japan? Like, worker pa rin ba ako? Or nakagawa na ako ng business? Pwede rin yun. May anak na. Or baka may anak kasal na. ka na ngayon. Oo, may anak na siguro ako. Kasal na, pamilyado na. Or kung siguro kung nagstay ako sa Japan, pwedeng kabaliktaran. Like, napariwala ako. Ganon. Naging pasaway ako sa tita ko. Ganon. Oh my God. Di ba? Yun yung what if ko eh. In fairness. In fairness ha. Kasi dati rin eh, parang nung nasa Japan ako, ang dami ring plans ng tita ko eh. Na para matuloy yung pag-aho namin. So wala lang, yun lang, naisip ko lang. Ano pa yung mga grabe yung mga nila, wag. Guys, tapos naman na yun. Hindi na mo naman na mababalikan yun. Yung mga comment nila, wag. Oo. Wala naman na. Ano daw yung red flag sa inyo? For both, anything, for boys or for girls, kahit ano daw yung red flag? So, hindi kailangan necessary na sa relationship. Oo, yun sa person. Sa Mga person, red flag mo sa isang tao. Hindi marunong makisama. Di nagtataas ng seat cover ng Pag hindi naisip ko yan eh. Alin? Wait, pag-iihi. napaka specific. O sila ayaw rin nila noon yung yung hindi nagtataas ng seat cover. Sabi nila, "Nar." Yung may talsik ng A-side doon. Ay, alam mo, maganda yung tanong na yan. Kasi lagi na pag-uusapan ang red flag at green flag. Pero May parang beige feeling flag ko, yung effect niya sa tao, hindi madalas sineseryoso. Dapat sineseryoso ang red flag. Oo, yung they are there for a reason. And so as green flags din, di ba? What can you do? Oo, so parang, lalo doon sa mga nasa getting to know you stage, minsan may red flag na, naku, justify na mga hitad para Ayaw maging green mabago. flag, ayaw mabago. Yan, kaya maraming naloloko, kaya maraming umaasa na sasaktan dahil sa ugaling yan. So red flags are there
for you to take note of it, not to deny and make it right. What is right can never be wrong. What is right What is is wrong? right. And what is wrong can never be right. Oo. Oo. So parang, siguro, ako ang pinaka-red flag ko nga sa tao, yung sinungaling. Saka yung hindi umaamin ng pagkakamali. Ooh, Kasi, that's deep. Ano ako sa akin eh. Hindi ko alam. Hindi Siguro, accountable. oo, we were raised that way. Pero, yung turo sa akin ng magulang ko, kapag nagkamali ka, hindi ka hinaan na mag-sorry ka. Oo. Aminin mo na. Kasi, tao ka lang. Nagkakamali ka. Diba? Yung parang, it is more admirable to correct someone who made a mistake than someone who justifies it with a lie. Oo. Oo, diba? Parang, parang ang baho lang ng pagkatao mo pag ganun ka. Yung, when you make a mistake, you say sorry. When you did wrong to someone, you say sorry. Mm-mm. And mean it. Oo, kailangan you mean it. Oo, parang, yun red flag sa akin yun. Pag hindi marunong. Yung kahit sa simpleng bagay na, at saka ito pa, red flag sa akin, yung mga tao na kung mangtrato ng iba, halimbawa yung mga waiters, Ay, yung mga oo. janitress. Oo, yung parang pag-aari ka na nila. Yes. Pag-aari mo na, parang Sa akin, ganon. very telling yan. Yung kadalasan, kapag mabait ka doon sa mga, hindi, ayoko gamitin yung term na mababa. Yung how you are to others is a reflection of your values. So kapag magaling ka mang maliit, red flag sa akin. Red flag sa akin. Yung mga simpleng paano mag-order. Halimbawa, dati nung nakikipag-date ako, tinitignan ko yan paano mag-order. Paano paano siya kumausap ng waiter. Paano siya kumausap ng valet driver. Yung parang, pag may dating na mayabang, minsan nata-turn off ako. Oo, yun. Para, Daming red flag. Oo. Ikaw, Sai, red flag. Ano yung beige flag? Ewan ko, nakikita ko na yung sa TikTok. May beige? Search natin. Sabi niya flagpole po ako. I love flagpoles. I love flagpoles! Ano bang red flag ko? Ay, red flag ko. Inisip ko na yung red flag ko. Ano may Ano ka red hair? Orange tea? Ayun ah. Ay, red flag ko yung colorblind. Ako siguro pag yung tipong yung taong gusto niya, siya lang lagi yung inaasikaso. Paano ba yung term? Parang dapat pag gusto niya, dapat sasama kayong lahat. Pero pag ayaw niya na, dapat ayaw niya na rin lahat. Parang ganun. Oh, technic beige flag pala boring. Ay, boring. Yung parang ganun. Parang hindi marunong makisama sa tao. Hindi marunong makiramdam. Oo. Parang ganun. Ang hirap kasi makisama sa ganun eh. Yung tipong, for example, friend mo, papakilala mo sa parents mo. Tapos, malalaman ng parents mo, ganun pala siya. Tapos, ikaw yung mahirapan mag-adjust na parang, pipilitin mo pa rin kasi friend mo, pero doon mo matutuklasan na, ay, ganito pala yung ganito pala yung tao. So, parang, Ayun nga rin. ayun, yung parang, sa kanya lang dapat yung pabor. Ayun na nga, parang reflection din yun ng values. Oo. So talagang parang values is really important. Yun talaga. Oo. Tsaka yung yung nauso ngayon, yung main character syndrome. I hate that too. Oo, yung dapat siya bida, ganun. Ganun. Yeah, unless joke, nakakatawa. Oo, Pero yun, gets pa yun. Kung seryoso, baho. Marumi, ew. Kadiri. Yun yung sa'yo, Sai. Yun din, same. Sa'yo, Ate Lea, red flag? Yung pinaka. Parang nag-fall under din dun eh. Kasi parang sa amin, sa sayaw, di ba? Parang kapag may nag-audition sa scouts, mas tinitingnan namin yung yung attitude niya towards professionalism than talent. Kasi yung talent, kaya siyang Palitan. kaya siyang i-train. Oo, matutunan. Over time. Oo, kaya mo siyang matutunan. Lalo na kapag nakita mo dun sa attitude ng tao na willing siya to learn. Pero ang ugali,
Tama si Rain, values. Sinabi rin sa akin yan, yung sinabi rin sa akin yan nung mentor ko na nag-uumpisa ako na style. Kailangan maging professional ka at maging mabait ka kasi ang mabait, mahirap palitan. Ang galing, natututunan. Oo. Perfect. Wait lang. Magti-thank you lang ako sa mga nag-sticker. Natutuwa sila sa usapan, no? Thank you sa mga stickers. Thank you sa mga stickers. Thank you kay Still Your Angels, Josamarix, KS Flores. Ay, ito pala yung kanina eh. Ay, hindi, joke lang. KS Flores, Nat Mecha, Kentel Ubu, _ eto _ kindness. Ito, kindness. Tsaka kay Jenny Lee Jade, Marife _ very best 18, tsaka kay Malensky. Sila pa rin yun, no? Sila pa din. Thank you po. Ikaw dyan, ano yung ano mo? Yung red flag na ayaw mo? Hindi mo alam? Siguro pag inconsiderate, yung parang hindi walang pakialam sa iba masyado. Pare, yung hindi naman, parang hindi niya napapansin or iniisip yung Kapakanan ng ibang iba, tao. epekto sa ibang tao. Pare, may table. Tapos, apat kayo nagagamit ng table. Tapos, kukunin mo na agad yung kalahati ng Space ng table. Yung parang Gets. parang Same, parang, yung ba isipin yung iba, paano yung iba, hindi na makakagamit. Pero may rin ako Nagot doon, kayo parang kay Jo. nakakatakot din yun sa magsabi ng mga ayaw mo kasi parang paano pag hindi ko namamalayan, ginagawa ko rin pala siya. Kaya Well, normal nakakatakot din, maisip oo. na parang sana sabihin agad What sa if akin ikaw yung pag red may flag mali. pala? Oo, hindi mo Kaya alam. dapat maganda sinasabi rin agad sa tao na ito yung ginagawa Ikaw, ko. ganun ka rin Kasi eh, mamaya, minsan. Parang ay, ganun. ganun ba? At least, pag kasi minsan kakatakot din na yung ayaw mo, ikaw na pala. Ay, ang ganda nun. Wait lang, nawala. Ang ganda nung kinaano mo, ayaw mo, ikaw na pala. Correct. So, dapat lagi ka magsi-self-check. Self-check. Ganun. Laging sinasabi. Or dapat Self-check. yung tao sa paligid mo, Oo. sabihin sa'yo. I-follow off through natin yun. How do you do self-check? Ang makakaano naman yan kasi, self-check, mararamdaman mo naman sa mga taong kasama mo eh. Automatic eh. 'Di ba? Yung Kung self-check. ano. Kung, parang Parang iba yung ihip ng... parang ilag sa akin yung tao ngayon na may nagawa ba akong something sa kanya. Parang ganun. Ako ganun yung naano ko minsan, nafe-feel ko pag... Ako naman. Tsaka backtrack. Mag-backtrack ka rin ng mga nagawa mo. Parang ganun. Yung parang ako dapat lagi kang in touch sa values. Kasi yung parang baka ang iniisip ng mga tao sa self-check. Kailangan isa siyang grand act. Na uupo ako. Hi, Rain! Ano nga, share today, bitch. Diba? O, natin kasi salamin. Hindi ganun. Yung parang, ako I believe na it is nice to assess things when the feeling is still there. So, yung kung halimbawa, may sitwasyon, tanongin mo agad sarili mo, ano kayang ginawa ko? Kasi pwede mo siyang balikan. Yun. Oo, di ba? Yung pwede mo siyang, shucks, noon, in itong moment na to, napaisip ako Tama kayang ginawa ko, abangan ko yan. Oo. Ito yung ginawa, ito yung naging desisyon ko. For sure, may life lesson yan na sinasabi. Aabangan ko yan, na ibulong sa akin yan yung dapat lagi kang bukas. Or Oo. yung taong pinagkakatiwalaan mo, pwede mo siyang tanongin. Yes. Yun. Isa rin yun. Diba? Parang pag halimbawa mabaho yung hininga mo, yung parang merong tao na kapag iba yung nagsabi, ma-offend ka. Pero yung kapag yung tinatrust mo, sis, ang baho ng hininga mo, sis. Matanggap mo pa. Talaga ba? Minsan kami ni M ganun. Hi, Miss M. Yung pride mo yung Actually, pride talaga. Kung pride mo. Tanongin mo yung taong pinagkakatiwalaan mo at ibis kung hindi ka naniniwala sa sarili mo, baka maniwala ka dun sa pinagkakatiwalaan. Pero ang problema dyan, kapag egotistic ka, kapag
Wala ka. Ikaw ba sa narcissistic? Egotistic? Oo, egotistic, parang narcissist din yun eh. Same pala. Oo. Actually, ang mas malala nun is egomaniac. Oo. Yung parang, paano kung halimbawa, wala ka nang pinakikinggan, lulong ka. Diba? Parang kasi sa akin, babalik ka dapat sa values mo. Kasi yung hihintayin mo pang may masamang mangyari sa'yo para mamulat ka uli sa buhay. Paano Diba? pag iba yung values mo? Shucks, questionable. Yun, oo, questionable yun. Kasi, Magkaiba kayo ng values. Oo, you need help. kasi doon Talaga. mahirap mag-adjust eh. Kasi sa buhay naman talaga, iba-iba kayo ng kinalakihan, Oo. iba kayo ng childhood. So, Oo. hindi mo rin Hindi okay sa hindi okay sa okay lang pala sa kanya na kinalakihan niyang ganun. Oo. Siguro basta ako, babalik lang muna sa do not justify yung parang, ewan ko, naniniwala kasi ako na kahit gaano pa natin paikot-ikutin ng isang bagay, alam mo kung kailan, kung kailan siya tama or mali. Deep inside your heart, you know when something is wrong, right or wrong. Yung parang, pakatotoo ka, sa sarili mo. Because di ba, yan yung natutunan natin ng COVID. Walang tutulong sa'yo na ibang tao kung hindi ang sarili mo lamang. Diba? Yung habang nakakulong ka sa kwarto mo, ako lang din pala ako lang din pala ang magsisave ng sarili ko. So, I guess that's it. Oo. Yung self-check is not a grand act. Yung, diba, yung make notes, like yung from the smallest to the biggest things na ginagawa mo. Kasi ayun nga, if you make time, your friend, darating yung araw na, ito yung lesson na sinabi sa akin. Hindi ko pala to dapat ginawa. Hindi ko to uulit. Mayabang pala ako nung moment na yun. Mali yun. Diba? Yun. Nabasa ko kanina na wala lang. Should I do the right things or do things right? Ano yun? Tama ba yung pagkakabasa ko? Ano is lang? Oo. Hindi, baka mali yung ano ko. Okay. Yes. Saka yun, ang turo sa amin nila Justin sa Lasal, you should always do Lasal ordinary lang? things extraordinarily well. Oo. Dalawa true That is the Lasalian spirit. Ghoste. Oo. Na parang, ang mantra namin ni Miss M dyan, Ayun po. naliligo ka Full na charge lang na. naman, magkuskus ka na. Diba? Naghuhugas ka na rin lang naman ng Galingan mo na. poetry. Sabunin mo na. Huwag mo nang i-wipes. Diba? Yung, yun nga, naliligo ka na lang, kuskusin mo na. Nagbasa ka na naman ng ulo, Shampoohin mo na. shampoohin mo na. Conditionerin mo pa. Diba? Yung gawin mo na, masarap pag binubuhos ang puso sa trabaho, sa kailangan gawin. Mas masarap ang rewards, mas matamis ang juice. Basa nyo na yan. Parang same lang yun. Meaningful daw ng words. Wow. Oh, meaningful. Bakit? Hello, grabe naman. Advice daw sa mga black sheep sa family. Baba, black sheep. Have you any Ano bang advice Alam mo sa yung black black sheep na yan, naging ano na lang siya. Parang nagpalipat-lipat ng culture. Pero for me, there's no such thing. Hindi niya naman kasalanan. Tsaka sa way lang rin siguro yun ang pagtrato mo doon sa taong yun. Kung feeling mo naman, for example, parte ng family mo, masasabi mo bang black sheep talaga siya? Kung alam mo rin naman yung reason kung bakit siya nagkakaganon. Parang ganon. Agree ako doon. Feeling ko nagiging label na lang siya. Correct. What if bias yung judgment mo, yung siya lang sinabihan mo ng black sheep kasi ayaw mo sa kanya. At Oo. saka I think you should never punish anyone or someone for being unique. Oo, yung kung kakaiba ka sa pamilya mo, ilibongga! Gumawa ka na kayo ng libro. Diba? Yun nga, yung you should never punish Nakalagay, anyone for being rain, unique. go away. Kasi yung uniqueness natin ang special, nakakapagpa-special sa atin. So, what if I'm thin? Feeling ka ba charming ako? Siyempre hindi, di ba? Hindi, totoo yun talaga. Parang, we should never punish anyone. So, kung halimbawa si Stel, sa family niya siya yung singer. O kung nagpadala siya sa mga, shown siya lang yung singer sa family nila.
Tapos nagpadala siya na, she's still black sheep kasi siya lang yung mga nganta. Bisyoso yan. Feeling sisikat siya. Di sana niya achieve yung dreams niya, di ba? Yung parang, should never punish anyone or someone for being unique. Kasi uniqueness should always be celebrated. True. Celebrated, nourished, and nurtured. Ganon. Rain, go away. Napaisip tuloy ako doon, pwede sa book na yan, pwede yung rain on me. Rain on Wow. me. Hey! Gawa ka ng book, tas rain on me. Oh, di ba? Rainier on me. Ay, shucks, may bonggang tanong talaga dito. Oh, ano yan? Wait lang, may tanong. Sa Twitter? Ang tanong ko lang po is kailan tatanggalin ang foot mask? Ayan yung nakita Ay, ko. gagi. Kasi 20 minutes na. Sabi Oh, na, tanggalin niya na. more than 1 hour na daw yung foot mask Galing niya. na. Eh, gusto namin matagal, bakit mo? Yung kasayaan nga, tinulugan niya eh. Natulugan mo? First impression daw sa isa't isa. Maganda yan. Si Sai, nakala ko mukhang tanga. Charot, na joke lang. Grabe. First impression, well, kasi sila Justin sa sister napapanood ko na nun. O, di- So, hindi may na ekis na kami. impression sa kanila. Kami na ng tatlo. Sama kami sa inyo. Si Impression namin sa Stephanie inyo. talaga, nung ano ko talaga, siya yung fun, siya yung madaling kausap. Same. Tugasan ko. Si Justin, ang first impression ko sa kanya, natatakot ako sa kanya. Kasi, Quiet. ay, yung mga tahimik, yun yung may kulo sa loob Tahimik minsan. lang Hindi naman yun yung sinabi ko, pero parang, Ganun na nga. Pero parang patungo na doon. hindi kasi syempre, di ba, minsan yung pag-quiet yung tao, hindi mo alam kung masaya ba siya or hindi. Hindi mo alam anong gusto. Anong gusto or ayaw. So, yun. Oo. Eh, syempre, since work yung first interaction natin, I need feedback. Nagtatanong ko ba? Ano? Ilang times? O, di ba? Biglang nagtrabaho. Yan yung yan yung beige flag. Nasa ano tayo? Sabi ko message. ko lang. Sige, go. Makikiugas ako Ako, ang impression ko nun kay Ate Lea, Lamabo. parang akala ko si Ate Lea hindi tatagal sa amin. Hindi kasi yung unang tingin ko sa'yo, parang sobrang bait mo, na parang Wow! na parang pagbibigyan mo kami lahat sa mga namin. Kasi syempre, iniisip ko ng pag RM, dapat matibay, dapat yung talagang babaliin yung mga sungay. Eh nung na-meet kita, parang syempre, ano ka sa amin, kumain na ba kayo? Ganun pa yung approach mo sa amin. Tapos naka-black ka pa nun na mini dress ba yun? Oo. Ganun. Tapos sabi ko, feeling ko to si Miss Leia pa nga tawag ko sa inyo eh. Feeling ko si Miss Leia hindi niya kakayanin yung ugali ng ibang members. Joke lang. Feeling ko hindi niya kakayanin yung ugali Hirap ng namin. trabaho Oo, kasi tapos sobrang kami, iba-iba talaga ng gusto, sobrang iba-iba ng request, so feeling ko ganun. Tapos nung nakilala ko si Ate Lea, ay, iba to, walang-wala si Ay, walang-wala yung Justin, may walang-walang nakakamusta hindi ako kayang dito. gawin si Ate Lea. Kasi nga parang lahat naman nilalabanan mo, parang ganun. O nila mo. Sorry. Sabi ko, in fairness kay Ate Lea, talagang pumuputol to ng parang sanga kahit putulin. Kayang putulin. Si Saya, nung una ko na-meet, parang sabi ko, weird naman ito. Parang di mo alam kung anong decision niya for today. Parang ganun. Kasi yung tingin mo nun sa amin ganun, nagpalipat-lipat. Kailan yan? Tapos ang sabi mo sa akin, nalilito ka kung sino si Sejun tsaka si Stel. Oo Di ba? nga! Sabi niya, Paalala mo oo, sabi ko, ano yung sabi ko, ano yung impression mo sa amin nung nakita mo ang SB19? Sabi niya, wala lang, kilala ko naman kayo, pero nalilito ko kung sino si Sejun tsaka si Stel. Sabi mo, ang tingin mo kayo si Sejun, si Stel, ang tingin mo sa akin Sejun. Napapagpalit mo kami dalawa. Di ba? Yun yung unang impression mo sa amin. Naalala mo pa. Siyempre, I remember a lot of things. 2018? Oh, so yun yung pagkakilala ko kay Sayan, parang ano ba to si Sayan? Parang parang di ko alam ano tumatakbo sa isip mo kung normal ba or something. Kasi hindi kasi siya tahimik tapos 'di ba yung lakad ni Sayan yung ngayon ang ganun din siya sa office pag naglalakad tapos di mo alam kung ano iniisip kasi nakatingin sa malayo Nagbabalat tapos na? ganun. Di Di pa. pa, te. Hindi Tagal pa, pa yan. bukas pa to. Hindi, kahit After 3 days, mga After ganun. 3 days. Tapos yun, tinanong ko siya kung kamusta yung ano impression niya sa SB19 yun. Nalilito siya kung sino si Sejun tsaka si yung Stel. impression mo sa akin, nalilito sa SB. Hindi, yun nga. Yung sabi ko, di ko na-gets kung ano iniisip mo. Kung nag-iisip ka ba ng normal or what. Si Miss Rain,
Actually, si Miss Ray na na-visualize ko na agad siya. Pero Visualize na imagine. na-imagine ko na siya kasi ang una ko naka-work talaga si Rio tsaka si Miss M. Tapos sabi ni nung Disney, nung Disney first time yun kasi sabi ko parang gusto ko. 1 year na! Tahimik pa si Rio doon. Oo nga, di pa pala sagot si Rio. O joke lang, sinirahan si Rio. Nakilala ko kasi nun si Miss M tsaka si Rio sa Disney. Yung first Disney project. Philippine Arena. Tapos sabi pa ni Miss Rain, tinanong ko, sabi ko nun kay Miss Rain, kay Miss M, if ever po ba may event kami, pwede ka ulit namin kunin, pero as a group na kami. Sabi ni Miss M, pwede naman, pero feeling ko, pagdating ng panahon na yun, hindi na ako, yung pinaka, namin, yung katrabaho na namin, kasi more on, more on, Behavioral science kasi may sinabi siyang term nun mas sa project, nasa siya, admin, parang gano'n sinabi niya. Pero yung isa, yung talagang nag-handle ng mga, more on paperwork ako. Yung isa yung humaharap talaga sa mga artist. Sabi ko, sino po siya? Sabi niya, si Miss Rain yun, kaya lang nasa, siya ngayon, nasa Paris. Yun yung kasama mo si Kuya Billy. Sabi ko, baka po, sana po ma-meet ko rin siya. Tapos, tinanong ko, kamusta po siya? Ganon. Tapos nagsabi si Miss M. Tapos ito si James pala, kilala na kayo. Tapos kinikwento ni James na na okay ka rin daw, ganon. Tapos iniisip ko, baka nga okay din siya. Tapos na-meet ko si Miss Rain. Ay, para siyang walking rainbow, parang ganon. Rainbow. Yun, okay.